paglalakbay patungong Botanical Garden, kami ay sumakay ng 3 sasakyan patungo sa aming destinasyon. Bagamat napakainit at ang bagal ng usad ng sasakyan, hindi namin ito ininda dahil sa sabik na aming nararamdaman. Nang nakarating na kami, bumungad ang mga taong kumukuha ng mga litrato, gayon din ang mga nagre-register para makapasok. Agad na din kaming pumila para makapag-register. Sa wakas, nakapasok na din kami sa loob ng garden at agad na napawi ang init at sabik na aming nararamdaman dahil sa ganda ng tanawin, mga halaman at mga dekorasyon sa loob nito. May mga babala din silang nakaradyo na amin ding pinakinggan. Napakalawak ng Botanical Garden at hindi namin alam kung saan kami magsisimula. At sa wakas, nakapagdesisyon na din kami at ang una naming pupuntahan ay ang Japanese Tunnel. Ang lokasyon ng Botanical Garden ay sa Baguio City, bandang Leonard Wood. At alam nyo ba na ang dating pangalan ng Botanical Garden ay Imelda Park? Ngayon, ito ay isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Baguio City. Sa aming paglalakad, namangha kami sa mga halaman at iba pang aming nadadaanan. Kaya, yan, sabik na kaming kumuha ng iba't ibang anggulo ng litrato. Charan! Yay! At nandito na kami sa Japanese Tunnel. Halata ba na excited ang mga yan? Ang Japanese Tunnel ay ginawa noong 1942 hanggang 1945. Ito ay bahagi ng mga estratehikong pasilidad na ginamit ng mga Hapon noong World War II. Sabi daw nila, may mga multo daw na nagpaparamdam dito sa loob ng tunnel, pero hindi namin alam kung totoo ba yun o hindi. Tanging ang lamig lamang ang aming naramdaman habang tinatahak namin ang tunnel. Wala namang nagparamdam o nagpakitang multo sa amin. Kaya, hindi namin masabi kung totoo ba ang mga haka-haka o hindi. Masayang-masaya kami dahil nagawa naming maranasan ang pagpasok sa isang pasilidad na ginamit ng mga Hapon noon. Sa labas ng Japanese Tunnel ay may isang wishing well. At yan, nag-wish ang mga yan. Tara, pumunta naman tayo sa ibang parte ng garden.
Ngayon, nandito tayo sa isang parte ng Filipino-Chinese Garden. Sa garden na ito, ipinapakita nito ang mga Chinese zodiac. Dito mo makikita at malalaman kung ano ang zodiac mo. Ito ay base sa taon kung kailan ka ipinanganak. At ito naman ang Filipino-Chinese Pagoda. Dito mo makikita ang 360 degrees na tanawin ng Botanical Garden. Ang tanawin na gaya nito ay talaga namang nakakatanggal ng mga stress at nakapagbibigay ng hindi mo maipaliwanag na damdamin. Ang Filipino-Chinese Friendship Garden ay isang mahinahon at may kabuluhan sa kultura na nagdiriwang ng harmonyosong ugnayan sa pagitan ng mga komunidad ng Pilipino at Chino. Ito ay itinatag upang parangalan ang makasaysayang ugnayan at paggalang sa isa't isa ng dalawang kultura. Ang hardin ay nag-aalok ng tahimik na pahingahan. At andito naman tayo sa Koi Fish Pond. Ang koi fish sa Chino ay nagsisimbolo o nagpapakita ng katatagan, pagtitiis, at pagiging matatag. Sinisimbolo din ng Friendship Garden ang matatag na pagkakaibigan, kaya alalahanin natin na magbigay ng halaga at importansya sa ating mga kaibigan. Hindi mawawala ang mga souvenirs na itinitinda nila dito sa loob ng Botanical Garden. Kaya kung gusto mo o ikaw yung tao na gustong-gustong bumili ng mga souvenirs, huwag kalimutang bumili. Kilalang-kilala ang Botanical Garden dahil sa angking ganda ng mga bulaklak na nakatanim dito. Ang sarap talagang pagmasdan ang mga iba't ibang klase ng bulaklak, no? Natutunan din namin ang iba't ibang pangalan ng mga bulaklak at mga cactus. Ito, tingnan natin. May mga bacularis na anti-radiation daw. May mga sarisa, may mga cactus, mga snake plant, money tree, jade, at iba pa. Ang dami guys. Kaya kung gusto nyong bumili, pumunta na kayo dito sa Botanical Garden. Yan may mga price tag din sila. Isa sa pinaka natutunan namin dito ay ang pagpapahalaga ng ating kalikasan at pagpapaganda din ito, gaya ng pagtatanim ng iba't ibang bulaklak dahil tunay nga na nakakaganda ito ng ating paligid. Kaya kahit napagod na kami sa paglalakad at paglilibot-libot, okay lang yan kasi hindi naman namin ito iniinda.
dahil sa ganda ng mga nakikita namin sa aming paligid. Nakakaginhawa ng kaloob-looban guys, promise. Kaya kung stress na din kayo guys, at gusto niyong mawala ang inyong mga stress, guys, bumisita na kayo. Ano pa bang ginagawa ninyo? Dito lang yan sa Baguio Leonard Wood. Kaya tara na! Napakaganda talaga guys. Uy, love! Oh my gosh, love ko siya pero hindi niya ako love. Same lang tayo, be. Oo nga eh. Teka, ba't may pa-emote-emote pa be? Tigil niyo na nga yan. Tara na! Andito pala tayo sa Dwarf Cosmos Garden. Ito pa oh, ang daming bulaklak, ang gaganda at ang lulusog. Siguro ang sisipag ng mga taga-alaga ng mga ito. Na-appreciate namin talaga ang ibinibigay nilang lakas at effort para lang mapaganda ang hardin na ito. Sana marunong din tayong mag-alaga guys. Mag-alaga ng mga halaman. At dahil may narinig kaming tumutugtog, nagpasya kami na pumunta muna doon. Bukod sa ganda ng mga bulaklak, may maganda ka ding mapapakinggan. Grabe, sobrang nakaka-relax at fresh kahit napawis na kami sa kakalibot. Andito tayo ngayon sa wishing well at sabi nila, tinutupad daw ng wishing well na ito ang ating mga wish. Kaya yan, napagpasyahan namin na humiling sa wishing well na ito. Sana matupad ang mga wish namin. Wow!
At ngayon, andito naman kami sa Cordillera Village. Hindi lang bulaklak o puro dekorasyon ang nandito sa loob ng Botanical Garden, kundi ipinapakita din nito ang mga tradisyon ng taga-Cordillera. Ang pasukan na ito ay puno ng dilaw na mga bulaklak at mga berdeng dahon. Ito din ay maayos na daan na nagdadala sa mga bisita sa iba't ibang bahagi ng hardin. At ngayon, andito kami sa Centennial Garden. Keep off the grass daw kaya hindi kami lumapit doon. Kaya pumunta na lang kami dito sa may train para makapagpahinga din ng konti. Kaya yan, nakapagpahinga din kami ng konti kasi ang init guys. May mga tao din kaming nakasalamuha at napakabait nila guys. Minsan nakakaginhawa din ng loob kapag yung mga nginingitian mo na nakakasalamuha mo ay nginingitian ka din nila. At ngayon, andito naman kami sa Orchidarium. Dito sa Orchidarium, maraming mga orchids na hindi kadalasang nakikita sa kung saan-saan. Ang gaganda ng kanilang mga bulaklak. Dahil tapos na kami sa paglilibot-libot dito sa Botanical Garden, napagpasyahan na namin na umuwi na. Dito sa may labasan, ang daming nagtitinda ng mga souvenirs, mga pasalubong at iba't ibang mga gamit. Ang aming lakbay sa Botanical Garden ay isang hindi malilimutang karanasan. Nakakamangha ang kagandahan ng mga halaman at bulaklak. Natutunan namin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan. Gayon din ang kahalagahan ng ating mga kaibigan, ang pagiging mabuti sa ating kapwa, at ang kahalagahan ng pagiging masipag dahil kapag masipag tayong mag-alaga ng ating kalikasan, hindi lang nating magtutulungan ang ating kalikasan, kundi matutulungan din natin ang ating mga sarili bilang isang mabuti at responsableng tao. Ang Botanical Garden ay mayaman sa mga halaman. Ito rin ay isang kultural at panpasiglang sentro para sa mga lokal at mga turista, kaya't ito ay isang dapat bisitahin sa lugar sa Baguio City. At dyan na po nagtatapos ang aming lakbay sa Botanical Garden. Maraming salamat po sa panonood! Bye-bye! Wow!